Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa akin channel. Ito, pag-usapan po natin ito hong mga puna po mga kabida laban po dito ho sa mga tauhan po ng Criminal Investigation and Detection Group sa pagpanguna po mga kabida ni Major General Nicolas Torre III. Ano po? Ang CIDG po at ito pong si General Torre, siya pong nanguna dito ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Sa mga puna po sa kanila po mga kabida, hindi ho daw binigyan ng due process ito hong dating Pangulo at parang nirabag daw yung kanya hong mga karapatan. Ano po? Na? Lalong-lalo na po mga kabida yung paghingi po ng remedy po ng kampo po ng dating Pangulo para po makakuha po ng temporary restraining order po sa Korte Suprema para mapigilan po mga kabida ito hong pag-aresto at pagdala po sa dating Pangulo from the Philippines papunta hong The Hague, the Netherlands, ano po, kung saan po base po ng International Criminal Court, ano po. Isa sa mga pumuna po dito mga kabida ay ito pong isang opisyal po ng Bureau of Fire Protection, ano? Isa pong abogado in the person of Attorney and Colonel Geraniel Chavez Maturan Tapuco po, ano? Meron po siyang open letter mga kabida. Naka-address po ito kay Major General Nicolas Deloso Torres III, Director Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ano po? Eto, babasahin ko lang po ito mga kabida. Actually posted po ito sa kanyang Facebook account one day ago. Ano po? Eto po. Permission to make statement, sir. This letter serves as formal request for clarification regarding recent actions taken by the Criminal Investigation and Detection Group under your command. It is acknowledged that your tenure has been marked by high-profile arrests which have garnered significant public attention, especially from us, your underclassmen in the PNPA, who hold dear the values of justice and integrity instilled by the Immaculates in us. It is imperative to address the matter of the transfer of former President Rodrigo R. Duterte to a foreign jurisdiction, particularly in light of the pending petition for a temporary restraining order by his lawyers before the Supreme Court. As you are undoubtedly aware, a TRO is a constitutionally enshrined remedy designed to preserve the status quo ante, thereby preventing grave and irreparable injury pending judicial determination. It is an extraordinary measure invoked in instances of extreme urgency to forestall actions that may exceed lawful authority or contravene established legal principles. Given the pendency of a TRO petition before the Supreme Court, the transfer of FPRRD raises significant legal concerns. Specifically, number one, jurisdictional integrity. The premature transfer of custody appears to disregard the Supreme Court's potential exercise of each jurisdiction. Number two, due process concerns. The transfer may effectively render moot the petitioner's recourse to the Supreme Court, thereby undermining the principles of due process. Number three, potential for grave and irreparable injury. The transfer may result in irreversible consequences, contradicting the very purpose of a TRO. Therefore, I respectfully request a squad leader's time to hear a detailed wisdom of the legal basis upon which the CIDG proceeded with the turnover of FPRRD, notwithstanding the pending TRO petition. It is difficult to reconcile the actions taken with the presumption that, as director of the CIDG, you possesses a comprehensive understanding of the Philippine law and jurisprudence. I will be attending the PNPA alumni homecoming and am available to report to you, sir. Respectfully, Attorney Geraniel Chavez Tapuco, DSC, Fire Senior Superintendent, BFP, PARM,
PNPA Sinag Laya Class 2002. Ayan. Yan po yung kanyang open letter po mga kabida. Ano po? Address po ito kay General Nicholas Story III. Marami pong nakapansin po, ano? Hindi lang po itong si Attorney Tapuco, ano po? Doon ho sa ginawa po ng mga pulis, doon ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po, no? Yung kanyang karapatan daw ay hindi ho nirespeto, lalong-lalo na po mga kabida, yung hiling po ng dating Pangulo na antayin yung kanyang abogado, no? Ito pong si Vice President Sara Duterte, ano po? Siya yung choice po ng dating Pangulo malinaw mga kabida doon ho sa criminal procedure po natin, ano po, na yung akusado o yung arrested person, meron pong karapatan na pumili doon ho sa kanyang magiging lawyer, ano po, mga kabida. Pero hindi ho pinagbigyan, ang rason po daw doon, andyan po mga lawyers doon andun si Bingbong Midjaldea, ano po, andun si Attorney Delgra, no? Iba kasi yung choice po ng isang akusado o arestadong individual, ano po, no? So kailangan respetuhin po natin 'yon, ano po mga kabida. So maliban po diyan, yung time po na nasa loob po ng eroplano, ito hong si dating Pangulong Duterte, alam naman po ng Criminal Investigation Group at ni Torre, ano, kabida, na meron pong pending petition, ano? At in fact, meron pong lumabas na istorya na baka daw maglabas na po ng TRO. Dapat inantay yun, ano, mga kabida. Ang problema lang po, parang nagmamadali, ano, ito hong si Torre para po may padala itong si Digong papuntang the Netherlands, ano po, mga kabida. Karapatan yun ng, ano akusado kailangan pong ibigay po yan sa kanya, no? 'Di ba? Magiging questionable din yun pagdating doon ho sa ICC, ano po mga kabida. Malinaw man po mga kabida sa Article 59 po ng Rome Statute, no? Binigyang diin talaga doon ho sa Rome Statute yung due process at pagrespeto po ng karapatan pangtao, ano? Doon ho sa akusado o arrested person, ano po mga kabida. Kung ang argument po doon ni dating Pangulong Duterte, mga kabida, na hindi ho binigay sa kanya yung due process at hindi ho nirespeto yung karapatan po niya, ano po yung mangyayari sa kaso? So most likely, baka ho ma-dismiss, ano? So sinong may kasalanan po doon? Syempre, yung arresting officers. Bakit ho hindi ho binigyan po ng due process at hindi ho nirespeto yung kanyang karapatan? Yun ngang hiling po ng pamilya, mga kabida, di ba? One time po, nag-post po itong si Kitty Duterte, no? Na gusto ho nilang humingi po ng permiso sa pulis na dalhin po yung kanilang ama o yung kanyang ama po sa ospital. Hindi po pinagbigyan. Yun, karapatan yun. Basic right po yun ng isang akusado Pero hindi ho daw pinagbigyan according to Miss Kitty Duterte, ano po. So yun lang po yung isa sa mga bagay po na dapat pong ipaalala po natin sa ating mga kapulisan. Basic talaga dun ho sa mga akusado, sa mga arrested person, yung kanilang karapatan. Unang-una po, yung inaresto po ay presumed innocent po yun, ano? Hindi po guilty yun, hindi convicted person yun. Presumed innocent unless proven guilty by a competent court. Yun po yung dapat malaman po ng ating mga kapulisan, ano po mga kabida. So ito, pwede pong magiging argument po ito ng dating Pangulo doon ho sa ICC. Ito hong hindi ho pagbigay po sa kanya, no? So ito, bilib po ako dito ho sa opisyal na ito. Ito pong si Colonel Tapuco o Attorney Tapuco po mga kabida. Grabe, outspoken talaga, no? Gusto ho niyang makaharap po itong si General Torre during the PNPA alumni homecoming, ano? Kasi gusto ko niyang malaman yung explanation po kung bakit ganun po yung nangyari po mga kabida. Bilib po talaga ako dito ho kay Colonel Tapuco or Attorney Tapuco. Salute po ako sa inyo, sir. Ano? Sana marami pa pong ganito pong mga opisyal po ng law enforcement po natin mga kabida, no? Na handang tumayo sa prinsipyo at saka katotohanan po mga kabida, no po. So titingnan na lang po natin ito, ano? Kasi marami po akong nabasa, nakita sa social media po mga kabida, may mga pulis na raw na nag-resign, no?
okay, sa kanila hong tungkulin dahil ho dito sa nangyari po kay PRRD. Hindi naman po malayo po mga kabida na meron pong nakisimpatya ano po dito ho sa nangyari po sa dating Pangulo ano po na mga kabida. So para po sa inyo, ano po inyong opinion at your comments dito ho sa nangyari? You can comment down at sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.